Welcome sa Tinig ng Bayan! Boses ng masa para sa masa! Kung gusto mong marinig ang totoo, like, share at subscribe ka na! Magandang araw mga katinig ng bayan! Isang napakainit na usapin ang ating tatalakayin ngayon. Isang analysis na shinare mismo ni Attorney Harry Roque sa kanyang Facebook page at tinawag niyang interesting. At bakit nga ba hindi? Ayon sa sinabing analysis ng isang political blogger, tila raw nawawala na ang kapit ni Pangulong Bongbong Marcos sa Senado. Oo mga katinig ko, umano ay unti-unti na raw nawawala ang kanyang impluensya at ang Duterte Black raw ang ngayon ay namamayagpag sa mga powerful committee chairmanships sa Senado. Tanong ngayon, lame duck president na raw ba si BBM? Pag-usapan natin. Unahin muna natin mga katinig ko. Ano nga ba ang ibig sabihin ng lame duck president? Ang lame duck ay isang termino sa politika para sa isang leader na kahit nasa pwesto pa ay wala ng tunay na kapangyarihan, hindi na sinusunod, hindi na kinatatakutan, at kadalasan ay binabaliwala na lang ng mga kapwa opisyal. Kung totoo man na nawawala na ang kontrol ni BBM sa Senado nga raw, baka raw ito na ang senyales na wala na siyang bisa sa mga mambabatas. Lalo na't hawak na ng mga Duterte allies ang mga makapangyarihang committee. Ayon sa ulat, sa Senate reorganization matapos ang 2025 midterm elections, mga kaalyado raw ni VP Sara Duterte ang umariba. Imagine, 7 raw sila. Tinaguri ang Duterte 7. Sina Marcoleta, Bato, Bongo, Robin Padilla, Amy Marcos, Mark Villar, at Camille Villar. At anong nakuha nila? Hindi basta-basta. Ito ang ilan. Senator Rodante Marcoleta, Blue Ribbon Committee, Powerful Anti-Corruption Panel, diba? Senator Bongo, Health, Youth, Sports, 3 committees. Senator Bato de la Rosa, Dangerous Drugs and Public Order. Senator Robin Padilla, Constitutional Amendments, Mass Media, Cultural Communities. Senator Amy Marcos, Foreign Relations at Labor. Market Camille Villar, Public Works at Environment, respectively. Samantalang ang mga kaalyado raw ni BBM wala sa eksena. Grabe raw, hindi lang ito simpleng committee reshuffle. Ito raw ay takeover. Ang dating mga powerhouse gaya ni na Mig Zubiri napunta sa minority. Tito Soto, Ping Lacson, Risa Hontiveros, Loren Legarda, minority block lahat. At eto pa ang masaklap, wala ni isa sa kanila ang may committee chairmanship sa ngayon. So ang tanong, paano na ang mga batas o budget na gusto ipasa ni BBM kung halos lahat ng committees ay hawak ng mga hindi niya kaalyado? Malinaw raw sa analysis kung totoo ngang hawak ng Duterte Bloc ang Senado, malaki ang epekto nito kay Pangulong Marcos. Budget proposals dadaan sa Finance Committee ni Sherwin Gatchalian. Tax measures nasa Ways and Means Committee ni Pia Cayetano. Corruption issues, Blue Ribbon ni Marcoleta ang may hawak. At si Senator Kiko Pangilinan, kilalang oposisyon, hawak ang agriculture. Di ba? Ito ang department na personal na pinangasiwaan ni BBM nung umpisa ng kanyang termino. At si Bam Aquino, dating kalaban sa eleksyon, hawak ang basic education na dating pinamumunuan ni VP Sara Duterte. Ibig sabihin, halos lahat ng crucial areas ng governance ay nasa mga kamay na hindi tiyak nakakampi ni BBM. Ito na nga ba ang confirmation na wasak na raw ang unity?
Ayon sa article, ang dating Marcos Duterte Alliance ay tuluyan ng gumuho. VP Sara Duterte, kahit nasa ilalim pa rin ng gobyerno ay kitang-kita na kaangkla na raw sa Senado. Sinasabing may plano pa raw si BBM na makipag-alyansa sa mga liberal senators gaya ni Bam at Kiko para lamang makounter ang Dutertistas. Ironic, di ba? Dating mortal na magkalaban. Ngayon, posibleng maging kakampi para lang makabawi sa Senado. Kung totoo ito, mga katinig ko, desperado na ba ang kampo ni BBM? Pero ito ang pinakadelikado raw, ang hawak ng Blue Ribbon Committee ni Senator Rodante Marcoleta. Huwag nating kalimutan, ang Blue Ribbon ang pinakamakapangyarihang oversight body sa Senado. Kaya nila magpatawag ng mga opisyal, mag-imbestiga at magpasimula ng mga high-profile hearings na laging laman ng media. At sino ang chairman? Isang matatag na Duterte loyalist, si Marcoleta. Kilala sa pagiging agresibo at hindi takot magsalita. Pwede raw itong buksan ang pinto para sa mga investigasyon laban sa mga proyekto ng administrasyon ni Marcos, lalo na kung may anomalya o manong matutuklasan. Mga katinig ng bayan, kung pagbabasehan natin ang mga pangyayaring ito mula sa pagkatalo ng mga Marcos-allied candidates sa Senado hanggang sa paghawak ng Duterte Bloc sa makapangyarihang mga komite, isang tanong lang ang namumutawi ngayon sa publiko. Lame duck president na raw ba si Bongbong Marcos? Habang umuusad ang impeachment issue laban kay VP Sara, habang humihigpit ang Senado at habang dumarami ang alegasyon ng pagguho ng Uniteam, ay tila parami ng parami ang nagsasabing hindi na kontrolado ni PBM ang sitwasyon. Pero mga katinig, kayo na ang humusga. Si BBM nga ba ay isa ng lame duck president o may ibabalik pa siyang lakas bago mag-2028? Comment down below, like and share kung nagustuhan nyo ang usapan natin ngayon. At huwag kalimutang mag-subscribe sa Tinig ng Bayan, kung saan ang boses mo ay mahalaga. Samantala, sari-saring komento nga rin ang tumalabas mula sa mga netizens patungkol sa isyong ito. Sabi pa nga nila, dahan-dahan nang bumabalik ang liwanag ng ating bayan mula sa pagtakip ng kadiliman sa mga masasamang namumuno ng ating bayan. Sumisikat na ang araw sa Philippine Senate sa Blue Ribbon Committee of Senator Marcoleta. In 3 years, did the President check monitor the projects? Dapat noon pa alam niya na walang nangyayaring projects. During cabinet meetings, agencies are supposed to report and annual reports are compulsory. Bakit ngayon lang siya nagwa-warning? Muli, ang mga opinyong ito ay pawang galing sa mga netizens at hindi nangangahulugang opisyal na pananaw ng ating programa. Layunin nating ilahad ang kabuuan ng pulso ng bayan. At dyan nagtatapos ang usapan natin ngayon. Kung may gusto kang idagdag o reaksyon, i-comment mo lang sa baba. Boses mo'y mahalaga. Huwag kalimutang i-like, share at subscribe para sama-sama nating palakasin ang Tinig ng Bayan. Hanggang sa susunod, tandaan, ang may alam, may laban! Awesome!